Samantala, tiniyak naman ng Kamara na tapat ang proseso sa pambansang budget. Ito po ay kasunod ng mga ibinabatong issue patungkol sa umano'y pork barrel sa mababang kapulungan. Narito pang report ni Kate Renya. Walang basihan at nakalilin lang. Yan ang naging tugon ng Kamara matapos mariing itinanggi ang mga paratang na may kontrol ang Kongreso sa paggamit ng pondo ng gobyerno matapos maaprubahan ang budget. Batay sa pahayag ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, nilinaw ng tanggapan ng Speaker na ang mga programang tulad ng AIX, AKAP, TUPAD at MAIP ay pinapatakbo lamang ng mga ahensya ng ehekutibo gaya ng DSWD, DOLE at DOH. Wala umano sa kamay ng mga mambabatas ang pag-aproba o pagpondo sa mga ito. Dinipensahan din ng Kamara ang paggamit ng small committee sa pagproseso ng budget na anyay matagal nang ginagawa sa Kongreso para pagsamasamahin ang mga mungkahing amyenda. Dagdag pa ni Abante, tinuligsa ng Kamara ang pagsasabing ito'y sikretong pulong at iginiit na bahagi ito ng opisyal na proseso. Ipinahayag din ng Kamara ang suporta sa mga reforma sa budget gaya ng pagbubukas ng bicameral meeting sa publiko at mas maayos na pamamahagi ng pondo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, ipinag-utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways ang agarang pag-iimbestiga sa umano'y katiwalian sa flood control project sa bansa. Suportado naman po ito ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Lonto Adyong. Aniya tama lang daw ang ginawa ng Pangulo. Kumuha naman tayo ng update hinggil sa mga detalyeng yan kay Jap Regala. Live rin mula sa Batasang Pambansa. Jap? Princess, binigyang diin lang sa mambabatas na hindi lamang komunidad ang talo sa mga palpak na flood control projects, kundi pati na rin ang ekonomiya ng bansa. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Lonto Adyong ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na imbestigahan ng mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Kasunod yan ang talumpati ng Pangulo sa katatapos lang na ika-4 na State of the Nation address. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayon sa mambabatas, wala dapat pinipili kung sino ang mananagot kahit public official man ang mga ito. Nararapat lamang talaga na para mapakita sa ating taong bayan na pagdating sa paggugobyerno at tapat na paggugobyerno, hindi dapat tayo namimili kung sino lang yung mga sacred cows dyan. Binigyang din ni Adyong ang layunin ng punong ehekutibo na pag-aralan ang punot dulo ng mga problema sa mga proyekto. Talagang gusto niyang mag-i-unearth kung ano talaga yung pinaka-problema. Pangatlo, gusto niya yung magkakaroon ng yung substantial reflection ng priority ng kanyang administrasyon na to be carried out from the NEP, a reflection of the NEP to the the final result of the General Appropriations Act. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH para magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa buong bansa para suriin. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Princess, ayon sa Pangulo, asahan na sa mga susunod na buwan, makakasuhan na ang mga lilitaw na may sala sa mga flood control projects. At yan na muna ang latest update dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.